Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat. Gusto ko lamang po magpasalamat sa mga subscribers ko, sa mga nagsusubscribe po sa akin, sa mga legit po na nanonood po sa akin, sa mga nagustuhan pong aking content, sa mga likers ko din po, sa mga nagko-comment po na napakaganda, mga positive lang po. Pwede rin po maging negative pero wag naman masyado po. Nasa inyo na po yan, choice niyo po yan at hindi naman po natin pinagbabawal po sa mga tumatangkilik din po at sa mga nagsishare din po sa aking mga content. Maraming salamat po sa mga fans ko din po at lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal na nagbibigay po sa akin ng wisdom, knowledge, and understanding po sa binibigay ko sa inyo na content po tungkol sa ating idolo sa buhay. Walang iba kundi ang isang Kim Pao Tambalan po. Maraming salamat po, Lord, sa biyayang binibigay mo sa amin at sa pang-araw-araw na kami po ay nasa safety at nilagay mo po kami sa mga bagay-bagay na kung saan po ay kami din po ay safety at malusog po. Maraming salamat po. Okay, alright. Update po tayo for today sa Kim Pao Tambalan po. Hello, may good news po ako sa inyo tungkol po sa Kim Pao Tambalan kung saan po ay ayon sa aking legit na source po ay spotted sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu na isa lang ang hotel kung saan po sila nakatira sa Florida. At hindi lang po yan, kung saan din po yung room po nila ay isang number lang po. Sa inyong lagay po, ano po yung inyong sariling opinion po? Kasi ang sa akin po ay good news po yan para sa Kim Pao na fans at mga Kim Pao na supporters po. Kaya very proud po ako nung narinig ko yun kasi nga po talagang confirm ang balita na may namamagitan na po sa Kim Pao. Alam naman po natin yan. At hindi lamang po yan. Nung nasa Florida po sila, nakitaan po si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu po ay na very sweet habang sila po ay nai-interview po doon. Ini-interview kasi si Kim Chiu at saka si Paolo Avellino kung saan po yung about sa successful ng kanilang drama at kung saan din po ay may gaganapin na naman silang drama as of now. Yun po yung kanilang pinopromote sa ngayon. Kaya nga po sila pumunta sa Florida para i-promote po ang kanilang bagong project. Hindi pa nila kasi nasasabi ko anong project po yung kanilang gagawin sa ngayon kasi nga po pinapromote pa lang po nila. Yun po yung dahilan. At saka, kinakamusta din po nila yung kanilang mga fans, mga netizen po, kung saan po ay sila po yung nagbibigay sa kanila ng saya at wala po ang Kim Pao sa ngayon kung wala po ang mga fans nila at mga netizen. Yun po yung pasasalamat din po nila at makita po sila ng personal sa California at saka sa Florida po. Ngayon, nung spotted sila Kim Pao na nasa isang kwarto lang sa hotel kung saan po sila po yung nag-check-in. Wow, sarap sa pakiramdam na talagang yung hinahinala lang po natin ay nagkatotoo. Ano po ba? Ano po? Kaya sa mga gustong mag-react po dyan, please mag-react po kayo sa mga ayaw din po sa iba. Mag-react lang po kayo, free lang po mag-react dito sa content ko na ito. Ayon po sa aking legit source, tinanong pala si Paolo Avellino tungkol kung ano talaga yung ugnayan at bakit dinipensahan niya si Kim Chiu kay Sian Lim. Dahil nga po sa issue na ginagamit lang daw ni Kim Chiu si Sian Lim sa kanyang mga project noon. Yung kasi yung sinasabi ni Sian Lim sa lahat ng kanyang interview. Sa kabila kasi ng pagsisinungaling ni Sian Lim sa lahat ng kanyang interview, mga papogi points po niya, ayun po yung dahilan kung bakit sinisiraan po niya si Kim Chiu. At dahil po si Paolo Avellino po ay ka-love team ni Kim Chiu, syempre of course, didepensahan niya si Kim Chiu. At alam naman natin po yun. Kaya pala nung pagkatapos ng gala, tapos nakita, siyempre nagbabadali po sila Paolo Avellino at Kim Chiu kasi ayaw kasi ni Kim Chiu na makita si Sian Lim. Ayaw niya po.
Kasi nare-reminisce daw sa kanya yung ginagawa ni Sian Lim sa kanya before, na kung saan po ay minaltrato din niya si Kim Chiu, na kung saan is very demanding si Sian Lim sa kanya. Lahat pala ng gusto ni Sian Lim ay nakukuha niya pala kay Kim Chiu. Kaya nga daw bala yung balita na yung may balita kasi na parang lang to. Ewan ko kung nakay Kim Chiu na to, kung i-confirm po niya or hindi, kasi si Kim Chiu lang naman din po yung nakakaalam dito eh. Ayon kasi sa aking legit source, tinatanong ata kung ano daw, yung pamilya ni Kim Chiu, tinatanong ata kung kailan ata sila kumbaga, may plano ba sila sa kanilang future. Pakasal ba yung term? Kasi umabot na daw sila ng 12 years, tapos yung 12 years na yun is parang nakikitaan kasi si Sian din na hindi niya, wala sa kanyang utak yung magpakasal, parang ganun. Pero ang gusto naman ng pamilya ni Kim Chiu is may secret wedding sila ba, dahil nga ay yung secret wedding naman sila is okay naman yun. At si Kim Chiu naman ay tumatanda na rin kasi silang dalawa eh. Yun yung inisip ng parents ni Kim Chiu, kung saan po ay gusto nila na maging may pamilya at stable yung career ni Kim Chiu. After that career, hanggang sa maluos sila, ay magka-business po sila. Kasi nga po parehas sila na alam naman natin at hindi na natin babanggitin po. Diba? Ayun kasi yung parang precaution lang sa pamilya ni Kim Chiu. Tinanong ata tinanong ata ng mismong pamilya ni Sian Lim tinanong ata ng mismong pamilya ni Kim Chiu si Sian Lim that time. Pero ang sagot ata ni Sian Lim is parang malabo dun sa gustong malaman ng pamilya ni Kim Chiu. Kaya medyo atras yung pamilya ni Kim Chiu kay Sian Lim. At the same time naman po, yung pamilya naman ni Sian Lim kay Kim Chiu ay gustong-gusto si Kim Chiu, dahil nga po nakikita naman nila na lahat ng gusto ni Sian Lim ay nakukuha niya kay Kim Chiu. At yun naman yung gusto ng pamilya ni Sian Lim. Parang kumbaga hindi patas eh. Dapat yung gusto din ni Kim Chiu ay makukuha din niya kay Sian Lim, at yung gusto din ni Sian Lim, ganoon din po kay Kim Chiu, para patas po yung kanilang relasyon. Kaso nga lang, naaangat kasi si Sian Lim eh. At saka yung pamilya niya parang gusto lang nila na inaangat lang ni Kim Chiu si Sian Lim. Samantala si Kim Chiu is parang wala lang. Diba? Kaya ngayon nung sinabihan ata na parang walang future kay Sian Lim kasi hindi niya alam ang tinatawag na pamilya eh, at atrasado yung pamilya ni Kim Chiu sa kanya. Yun po yung parang naging big issue sa kanila eh. Tapos di ba may kondo si Kim Chiu? Yun po yung kondo niya nung nag-break up sila hindi naman kadalasan pumupunta dun si Kim Chiu eh. Nung nag-break up lang sila ni Sian Lim, dun lang po pinaayos ni Kim Chiu yun, dahil dun siya nag-i-stay palagi. At gusto niya po yung parang sarili lang niya, yung alone lang ba, para makapag-isip-isip na maganda at saka anong dapat gawin at paano to at ano yung mga solution sa kanyang problema. Kaya po ang sabi po ni Paolo Avellino nung tinanong ko siya kung bakit dinipensahan niya si Kim Chiu, dahil ang sabi po niya, hindi deserve ni Kim Chiu na mabastos sa publiko. Si Kim Chiu po ay dapat, ang kanyang deserve is mahalin siya, irespeto po siya, at ituring siyang tao. Hindi po siya ituring na parang basahan lang na matapos mong gamitin at itatapon mo na lang. O di ba? Tama naman si Paolo Avellino. Sa aking opinion po is may punto si Paolo Avellino doon. Dahil nga po, parang sa akin, si Sian Lim is ginamit niya lang si Kim Chiu eh, dahil sa kanyang karir. At si Kim Chiu naman, alam naman natin na kahit sinong boy lady niya, may pangalan pa rin yung pelikula na gagawin nila. At puputok pa rin yun sa takilya. Yun nga yung mga sabi pa nga ng mga ibang netizen na may pelikula man o wala, talagang nagtre-trending si Kim Chiu, dahil nga po siya po ay chinita princess. Alam naman po natin yan. Saka si Kim Chiu din po is
halos lahat ng kalahati daw. Ito yung ayon sa aking source po Paki-confirm na lang Kim Chiu kung totoo po to Ayon sa aking legit source po yung kinikita pala ni Kim Chiu sa kanya mga movie, yung mga halos nagtre-trending at pumuputok sa takilya na kanyang movie po, ay yung 1/4 pala dun ay binibigay niya sa charity. Kagaya nung may typhoon dyan sa Maynila, nagbigay din pala si Kim Chiu ng charity dyan, pero hindi niya lang kasi sinasa publiko. Dahil nga po, pagsabi na naman ng mga buzzers na, ito na naman si Kim Chiu, nagbigay naman parang hugas kamay. Yun kasi yung mga kasabihan ng mga buzzers. Pag ikaw ay nagbibigay ng tulong at saka sinasa publiko mo yun, ang sabi po sa'yo is hugas kamay po. Dadako naman po tayo sa isang topic po. Si Paolo Avellino po. Diba, ang kwento ko kasi, hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na may kondo si Kim Chiu. Kung saan po ay siya lang po yung pumupunta doon at wala nang iba. Kumbaga yung hideout niya po na kung gusto niya na kausapin yung kanyang sarili is doon lang po siya pumupunta pag alone po. Ngayon sa aking legit source po, nung pagkatapos pala ng GMA Gala, dun pala nagkaroon ng pumasyal pala dun si Paolo Avellino. Spotted rin pala si Paolo Avellino dun kung saan po ay sa baba ng kondo ni Kim Chiu. Nakasuot pala sila ng mask at saka nakasuot din si Kim Chiu ng crop top yung malit na parang kumbaga nag-jogging style. Yun po yung nakitaan ng kanyang ng mga netizen sa kanila. At ang alam po nila ay bumisita si Paolo Avellino sa kondo ni Kim Chiu. After that, mga siguro makalipas ang 5 hours ata. Parang ganun kasi madaling araw na kasi daw yun Spotted sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa ground kung saan po yung sa baba ng kondo ni Kim Chiu nagja-jogging silang dalawa. May sports complex kasi dun kung saan po ay silang spotted na naman. Kinumagahan nun spotted na naman sila nagja-jogging. Ang sabi pa nga ng mga netizen is parang ang banding ng dalawang to ay ang pagja-jogging or ang pag-e-exercise. Yun daw yung nabanggit na isang netizen kung saan po ay nakikitaan kasi si Kim Chiu na hindi naman siya nagja-jogging ng ganun At hindi naman lumalabas si Kim Chiu na nakasuot lang ng ganun kung siya lang. Kasi may mga kasama kasi si Kim Chiu, may mga escort kasi si Kim Chiu na lumalabas. May mga guard kasi yan. Kasi alam naman natin pag artista at ang artista niyon is very trending ay talagang hindi ka na makakabili. Kung halimbawa ba pumunta ka sa mall at bibili ka dapat mga gamit mo, hindi ka na nakakabili ng ganon. Kasi nga po, wala ka nang nabili kundi puro pa picture, puro pa photograph, pa video, ganun yung nangyayari sa mall. Para ka na lang nasa mall tour, parang ganun. Kasi marami ka kasing fans. Kaya ang ginawa na lang ni Paulo, yung sila na lang na dalawa at yung walang masyadong tao para hindi sila madisturbo, sa madaling araw silang nagja-jogging. Kaya nga po, very sweet daw sila na nagja-jogging. Sabay tawanan daw, saka sabay tapik-tapik daw yung moment nila ni Kim Chiu na spotted talaga sila. Pag after po nung pagja-jogging nila, siyempre normal lang naman na ang dala lang ni Paolo Avellino yung mga t-shirt na pang-exercise. Doon na naman at bubalik na naman daw po si Paolo Avellino doon sa kondo ni Kim Chiu sa taas po. Kaya yung mga ibang tao po na sinasabi po na may namamagitan na at nagli-live-in na daw sila. Yun yung halos sinasabi ng mga ibang tao na may nagli-live-in na daw sila pero hindi lang daw sinasabi. Yun yung sinasabi Pero na kay Paolo Avellino na yan at na kay Kim Chiu na yan kung sasabihin ba nila sa atin or hindi. Kasi sila lang naman po nakakasagot niyan. Yan lamang po ay ang chika kung saan po ay sa malapit na kaibigan po nila sinasabi. Sinasabi din po nilang dalawa yun kung ano po yung nangyayari sa kanila at ano na din po yung special estado nila sa kanilang buhay.
Tatako na naman po tayo kay AJ kung saan po ay may anak sila ni Paulo, 'di ba? Paulo Avellino na si Aki. Ang sabi daw ni AJ sa kanya, proud daw siya kay Kim Chiu at wala daw siyang masabi. Kaya ang ibig sabihin po niyon ay ready na si AJ kung magiging sila man ni Paulo at Kim Chiu. At boto rin daw si AJ kay Kim Chiu para kay Paulo. Hindi daw naman niya pinagdatamot si Paulo dahil kailangan daw naman ni Paulo yun yung may katambal sa buhay. At yun daw po ay binibigay sa kanya ni AJ. At yun daw po ay gusto niya na si Kim Chiu na daw po yung magiging future wife ni Paulo Avellino po. Proud at may bas-bas din si MJ sa kanilang dalawa. Ganon din po sa anak ni Paulo Avellino na si Aki. May bas-bas din po si Aki kay Paulo at saka si Kim Chiu. Except lang po si Sian Lim. Kasi ang sabi ni Sian Lim sa kanyang interview, ang sabi niya, I don't allow Kim Chiu to be happy because sinira niya ang aking karir at ang aking buhay. I don't allow strangers to be happy. Let them sad like me. Dahil yun po yung ginawa nila sa aking karir at sa aking buhay. Yun yung comment ni Kim Chiu pero wala naman siyang binanggit. Yun yung comment ni Sian Lim kay Kim Chiu about sa kanila ni Paulo Avellino pero wala namang binanggit na si Kim Chiu yun na. Walang pangalan na Kim Chiu. Pero ang sabi ng mga netizen po ay si Kim Chiu ang pinapatamaan po ni Sian Lim doon. Nung nag-comment pala si Sian Lim about kay Kim Chiu ay ang sabi daw ni Iris ay parang no comment lang daw siya kasi I'm not involved in their past, sabi daw ni Iris. Parang kumbaga hugas kamay ba na parang wala siyang kasalanan kung bakit sila nag-break up, parang ganon. Parang ang depensa niya sa sarili niya is wala akong kinalaman dyan, sila na lang mag-usap niyan. Wow bongga-bongga, ikaw nga dahilan kung bakit sila nag-iwalay tapos ganyan ang comment mo. Parang ayaw niya talaga na makonect dun sa kanilang dalawa. Pero sana naman, advise mo yung boyfriend mo na, ang akin lang, ang opinion ko lang, sana naman advise mo yung boyfriend mo na manahimik na. Kasi nga po, iba na ang sitwasyon sa ngayon eh. Ang pinag-uusapan sa ngayon, ang Kim Pao eh. Kasi ang Kim Pao sa ngayon, ang ganda-ganda ng karir. Halos dumagsa ang mga tao, halos makikita mo sa mga mall. Halos kahit man lang hindi sa mall, yung mga picture lang nila na mag-post sa Instagram, after 1 minute or 2 minutes, 5 minutes, gano'n na lang. Pero para may medyo matagal ng kunti. Ay, nagtre-trending na po yan. Kaya nga po, ang sabi sa kanila is, yun po yung eye of the beholder sila. Kumbaga, sila po yung eye of the media sa ngayon. Halos ang gulong tignan yung post nila kahit konti lang yan, isang picture lang sa kanila. Trending na po ang Kim Pao. Sa mga magulang ko din po na sumusubaybay sa kanila, alam mo kahit sa akin to, ito lang yung masasabi ko sa mga supporters po ng Kim Pao. Gaya example ko na lang po to sa mga magulang ko po. Pag nakikitaan ko po na maganda-ganda yung balita about sa Kim Pao, nakikita ko din yung good mood ng mga parents ko. Kaya nga po ako nagkaroon ng idea na i-content ang Kim Pao dahil po nakikitaan ko kasi ang mga parents ko na masaya sila pag yung naririnig nila yung good news sa kanilang idolo. Ginagawa nga po nilang inspirasyon si Kim Chiu at saka si Paulo Avellino eh. Kasi si Paulo laking Baguio din po siya, which is we are from Baguio also. At alam po namin kung ano din po yung style ni Paulo na tahimik, na hindi masyad, kumbaga serious ba na malambot ang boses. Na kumbaga marami nga po nagsasabi noon na si Paulo daw ay isang bading. Parang ganon. Which is hindi naman yun totoo. Kasi nga po, wala pa kasi silang naririnig na karelasyon ni Paulo noon na sinasa publiko niya. Kasi si Paulo po isang tahimik at nakikita mo yung mga investment niya. Hindi niya po yung sinasa publiko. Nananahimik lang po si Paulo. Yun yung ugali kasi ni Paulo na tahimik siya at hindi mo alam kung may mga business ba siya or wala. Kasi hindi niya pinopost. Pero ang katunayan po, maraming accomplishment po si Paulo. Marami siyang
business. Hindi lang niya kasi sinasa publiko kasi mahihain siya at ayaw niya kasing sinasabi na mayabang siya. Yun po yung kadahilanan kung bakit masyadong pribado yung mga achievement ni Paulo. Sa kanilang pamilya po yan ay si Pau po yung parang talagang may hinhin. Yung talagang nire-respeto siya. Lahat naman kanyang pamilya ay nire-respeto pero talagang taas noo talaga sila kay Pau. Kasi nga po, makikita mo kasi kay Pau is parang malambot na maginoo na mabait na matalino. Ganun si Pau, yun yung katangian niya. Mahilig din po si Pau sa mga motor, hindi po din siya mahilig sa, may sasakyan din po siya pero hindi masyado. Halos yung sa kanya kasi is yung kahiligan niya is mga motor eh. Kaya yan po yung ugali ni Paulo. Kaya maraming netizen po ang umahanga kay Paulo kasi nakikitaan nila na talagang swak na swak po sila ni Kim Jong. At hanggang dito na lang po ang vlog ko at maraming salamat po. Please subscribe. Free lang po mo-comment, share din po and like po. At maraming salamat po. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo kasi wala po ako dito at wala po ako dito hindi ko po mabubuo ang content na to kung hindi niyo po ako sinusuportahan at susuportahan. Maraming salamat po. Taos puso po ako nagpapasalamat sa iyo at walang sawa din po ako magpapasalamat. Salamat po ng marami. Hanggang dito na lang po ang aking content at subaybayan po natin ang susunod na aking content.